Panibagong problema na naman sa kawad ng kuryente ang inilapit sa ating programa. Bakit naman hindi? Ang linya kasi ng kuryente sa kanilang lugar nakalaylay na at sumasabit ito sa mga dumadaang matataas na sasakyan. At ang kanilang pangamba, mas marami ang madidisgrasya at maperwisyo kapag tuluyang maputol ang mga ito. Ang agad nating responde sa kanilang matagal ng problema, narito at inyo pong panoorin. Sa kasagsagan ng live stream ng programa, kung saan itinampok ang mga kawad ng kuryente na nakapatong na sa mga bubungan ng bahay sa Navotas City, nagkomento ang isa sa ating avid viewer na kanyang sumbong sa kinakaharap na problema ng kanilang lugar. At ayon sa netizen, may kaparehong sitwasyon din sila sa kanilang lugar sa Antipolo City. Sa video na kanyang ipinadala, kitang-kita ang balumpon ng mga nakalawit na kawad ng kuryente. Malaking abala rin umano ito sa mga motorista, lalo na kapag may napuputol ng mga kawad ng kuryente dahil sumabit sa mga dumadaang matataas na sasakyan tulad ng mga truck. Agad naman tayong nagtungo sa kanilang lugar sa barangay Mambugan, Antipolo City upang makumpirma ang naturang problema. At pagdating sa aming target area, agad na tumambad sa amin ang mga nakalawit na kawad ng kuryente. At kung susuring mabuti, maaring maaabot ng tao ang mga kuryente. At ang mga nasabing mabababang kable, malapit lang sa isang paaralan, bagay na sadyang delikado para sa mga dumadaang estudyante. Kwento ng netizen na si Gijon, matagal na nilang inirereklamo ang napakadelikadong nakalaylay na kawad ng kuryente. Kaya agad siyang nagpadala ng mensahe sa ating programa. Napanood ko lang, tapos nag-comment ako doon. Nasasagi siya ng mga delivery truck, napuputol, nawawala ng kuryente. Tapos pupunta ka sa Meralco, medyo matagal yung abala. Ang pagkakaalam ko, may mga ilang nasunog, nawala ng supply. Marami ng yan, marami ng tama ng nasagi ng truck. Ganito rin ang hinaing ng iba pang residente na aming nakausap tungkol sa mga nakalaylay na kawad ng kuryente sa kanilang lugar. Matagal na ho yan, sir. Mga siguro, mahigit na rin isang taon eh. Ano na rin ho yan, na-request na rin po yan ng kapitan namin sa Meralco, nilapit na ho yan. Nagpasa na ho yung kapitan namin ng request letter sa Meralco, kaso hindi ho nila ina-actionan pa. Talagang ano ho yan, hassle din ho sa aming mga bumabiyayan, sa mga taga rito sa Siruna. Dahil siyempre, kagaya nga ho niyan, di ba? Pag may dumadaan na truck, madalas sumasabit dyan. Tapos siyempre, naabala kami. Pag sumabit yung truck, yung mga wire na puputol, naabala rin ho yung biyahe namin. Siyempre, live wire ho yun. Yun ho yung nakakatakot din ho. Baka bigla mabagsakan. May mga pumuputok-putok dyan, pero naagapan din ho ng mga residente rito. Hindi naman totaling lumalakas yung apoy. Nakakatakot ho. Lalo na pagka, siyempre, lalo na may mga bata, gano'n. Tapos madalas din sumasabog din yung transformer, pumuputok. Sir, ako totally 15 years na ako dito. Nakikita ko na matagal na yan eh. Ganyan na talaga totally kababa. Yung mga wire na yan, sir, talagang mababa. Yan tinatnan ko talaga, sir, yan, talagang ganyan kababa. Hindi inaayos sa Meralco? Sir, may gumagawa. Sir, di ba, merong doon panibagong poste. Ayun lang, wala na. Sir, pag may dumadaan mga truck na nag-i-spark yung mga kuryente dyan. Kaya kailangan badaan dyan, sir, mabababa lang sa sakyan. Di siyempre, kung magkasunog, sir, kung tumumba yung sir yung poste dyan. Pagamat may nagtungo naman umanong taga Meralco, nakukulangan naman sila sa aksyon ng mga ito. Ako, tuwing masasagi, nagpupunta ako doon. Minsan tumatawag. Ano tinatabi nila? Antayin na lang yung gagawa. Tapos kung pina-check na muna sa otorisadong yung electrician, ganyan. Tumatawag sila, tapos pupunta, titingnan dyan. Minsan, nangyayari, hindi daw sila yung gagawa. Antay ka na naman. Kaya't ang kanilang panawagan, agarang maayos ang mga nakalaylay na mababang kuryente sa kanilang lugar. Sana, gawin na nila yan itaas. Kasi delikado, baka masunog. Sana mabigyan ng agarang aksyon dahil kaysa magkaroon pa ng disgrasya o kung ano mang mga di ba? Lalo na kung mapuputulo yung pinaka-poste niyan. Yung
Mas nakakatakot po yun. Baka may iba pang madamay. Hindi lang tao, baka masunog yung mga di ba? Kabayan. Agad din kami nagtungo sa tanggapan ng Barangay Mambugan upang alamin na naging aksyon ng kanilang opisina. At ayon sa kapitan ng barangay, wala silang tigil sa pangungulit sa Meralco upang ayusin ang nasabing mga nakalundong kawad ng kuryente. 3 to 5 years na yan. Pero sa dami po ng nagpapakabit from other neighborhood sitios, yan lang po yung main road eh. Kaya kumbaga yung kuryente na dadaluyan ng kuryente, yan ang daanan talaga. Nailapit namin yan year 2023 June. Sumulat kami dahil napapansin na namin na bumababat at bumababa mga laylay na. Umakto naman sila ng sagot na gagawin at gagawin. Then after a few months, naglagay sila ng suporta ng Meralco dahil may sulat kami doon na may lamat na yung poste. Dinilagyan lang ng support yung poste, kumbaga yung tukod para hindi matumba. Then last 2024, naglagay sila ng karagdagang 2 poste. Pero hindi sila nakapagpatuloy ng first quarter of 2024. And October, bumalik sila, kukuha sana sila ng permit to paghuhukay ng poste. Hindi natuloy yun. Siguro lack of budget dahil sinasabi nila, sige, ayusin namin. Then ito lang, nung nagdaang 2025, January, ito, mayroon kaming kopya dito from Meralco na kumuha sila ng excavation and installation of 20 concrete poles. Itong January 2021 lang. And then na tinanong ko last January 21, 2025 kung kailan sisimulan. Sabi nila babalikan. Almost 2 weeks na. Wala pa. Patagal na patagal. Dagdag pa ng kapitan, madalas talaga umanong may sumasabit na truck sa mga mabababang kable. Marami kasi minsan may napuputulan pa ng kuryente dyan. Gawa ng van, mga 6-wheeler. Ganyan ang pumapasok dyan. Kami naman sa barangay, may mga manpower kami dyan. May mga manlifter din kami. Takot din yung mga tao namin. Kaya yung mga inaabot lang namin at nakakayanan, yun yung mga tinatali namin, pinagdudugtong-dugtong. Mga ganun lang. Ang problema lang namin dyan, pag emergencies, like fire trucks namin, ganyan. Kasi yung fire truck namin, tanker. 60 drums yung laman yan. Hindi kami makapag punta dyan dahil sasabit talaga yung ibabaw. Kahit yung 6-wheelers na van, ganyan, pinababalik na lang namin dahil hindi talaga kakayanin na tatawid. So, as soon as possible sana dapat gawin na, kahit i-overtime na, ganyan, para yung makakadaan dyan, saka yung mga estudyante, dahil tabi ng National High School yan. Nakakatakot din na paglabas dahil 7 o'clock to 8 o'clock yung labasan, nakakatakot talaga. Kasi pag umulan, kumikislap talaga. May time na kumikislap, open wire, kumikislap talaga. Yun yung kinatatakot namin na baka biglang magliyab tulad ng nangyari nung nakaraang taon sa pinalitan namin na yung nearby sitios lang. Agad naman tayo nakipag-ugnayan sa Meralco upang ilapit ang reklamo ng mga residente ng Barangay Mambugan. Nangako naman ang Meralco na agad na papupuntahan ng lugar upang magsagawa ng inspeksyon. At makalipas lamang ang ilang araw, muling nagpadala ng mensahe sa atin si Gideon upang sabihin na isa na sa ayos na ng Meralco ang mga problemang ito. Sa opisyal na pahayag ng Meralco, nagpapasalamat sila at naiparating sa kanila ang reklamo sa nakalundong kable sa Barangay Mambugan sa lungsod ng Antipolo. Agad umano nilang itong pinuntahan at ininspeksyon ng kanilang mga crew at napagalaman na kasama sa mga nakalundong kable ang mga kable ng telcos. Agad din namang natapos sa kanilang crew ang pagsasaayos nito. At upang maiwasan na maulit pang insidente, magdadagdag din sila ng mga poste sa lugar. Nais nilang magpaalala sa mga kumpanya ng telco, internet at cable na makipag-ugnayan muna sa Meralco bago magkabit ng mga kable sa kanilang mga poste upang matiyak ang pampublikong kaligtasan. Patuloy rin pagsisikap ng Meralco para makapagatid ng ligtas, maasahan at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente. Muli tayong bumisita sa Barangay Mambugan at nakita natin na naisaayos na ang mga mabababang kawad ng kuryente habang hindi pa natatapos ang panibagong poste
na paglilipatan ng mga ito. Napakalaga ng agarang responde ng kinaukulan sa bawat problemang kinakaharap. Dahil oras na isa ng tabi ang problema, lalaki ito at magdadala ng mas malaking perwisyo para sa mas nakararami. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.